Hoy, gago. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Una, maging boyfriend kita. Pangalawa, sapilitan kitang pakasalan at maging boyfriend pa rin kita. Pumili ka. Hindi ba sinabi ni ate na wag nang sumugod sa digmaan? Bakit bigla kang nakipagkita sa akin ng personal para makipagsukatan? 3 araw na ang nakalipas, na in love ang roommate ko sa isang maganda at mataray na dalaga sa online game. At ngayon ang araw na magtatapat siya ng pag-ibig. Sa mga sandaling ito, nakapalibot ang lahat ng tao sa room 401 para makinig sa pagpapakilala ni Jomar sa kanyang nililigawan, si Trina, 23 taong gulang. Senior siya sa kursong komunikasyon ng wika sa ating universidad, mahiyain at nagkakilala sila sa larong Mobile Legends. Kinuha ko ang aking cellphone at maingat na tiningnan ang larawan. Nakita ko ang isang babae na maihawak na bote ng serbesa, nakasuot ng isang sexy na spaghetti strap dress, at sa likod niya ay tanawin ng isang bar. Agad akong tumingin kay Jomar na may mukhang inosente. Umiling ako at naisip ko na ang pinakamahina pagdating sa panliligaw ay nagawang ligawan ang pinakamahirap na babae. Gayunpaman, dahil kaibigan ko siya, nagpa siya pa rin akong tulungan siya sa pagtatapa. Kaya, seryoso kong sinabi kay Jomar, ipadala mo ito, salamat sa iyong pagsama sa akin nitong mga nakaraang araw. Napaka-espesyal ang pakiramdam na ito para sa akin at pinahahalagahan ko ito ng sobra. Kung maaari, gusto ko itong magpatuloy ng walang hanggan. Pagkatapos, kumuha ako ng isang stick ng chippy at nagpanggap na isubo ito. Nang makita ito ng iba, nagtataka silang tumingin sa mensahe na may mga naguguluhang mukha. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagtanong, anong ibig sabihin nito? Kalmado kong sinabi, tinatawag ko itong pagsasabi ng pag-ibig gamit ang pasasalamat. Hindi mo isinusuko ang iyong karapatan sa pagpili habang ipinapakita ang iyong katapatan sa kanya, na pansamantalang nagpapagulo sa kanya at pinapataas ang iyong tsansa na magtagumpay. Pagkatapos marinig ito, naguguluhan pa rin si Jomar, ngunit nagpumilit pa rin siyang ipadala ito. Pagkalipas ng mga 1-0 minuto, sa wakas ay sumagot ang kabilang panig. Ngunit nang makita ng lahat ang mensahe, natigilan sila. Nakita nila na nagpadala lamang ang kabilang panig ng isang tumatawang emoji. Tapos na ako, sigaw ni Jomar, gustong umiyak ngunit hindi magawa. Ngunit sa mga sandaling ito, seryoso kong sinabi, magaling ang babaeng ito. Sa isang tumatawang emoji, hindi lamang niya tayo ginulo, ngunit nakuha rin niya ang kapangyarihan. Nagtatakang tumingin sa akin ang tatlo. Kapangyarihan? Anong kapangyarihan? Ikinuyom ko ang aking mga mata at nag-isip ng ilang sandali at pagkatapos ay sinabi kay Jomar, ibigay mo sa akin ang iyong cellphone. Naguguluhang ibinigay ni Jomar ang kanyang cellphone, ngunit ibinaba ko ito sa mesa na nakaharap pababa at kalmadong sinabi, una, huwag mo siyang pansinin sa loob ng 1 oras. Ito ay tinatawag na mang-akit muna bago palayain. Lubos na naguguluhan si Jomar. Bakit ko siya kailangang huwag pansinin sa loob ng 1 oras? Kung hindi ako sumagot, hindi ba lalong lalala ang sitwasyon? Ngumiti ng bahagya si Lester, kung may nararamdaman siya para sa iyo, tiyak na hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili sa loob ng 1 oras at magpapadala siya ng mensahe para subukan ka. Pagkatapos marinig ito, agad na nagtanong si Jomar, paano kung hindi siya magpadala ng mensahe? Umisi ako, kung hindi siya magpadala ng mensahe, humanap ka ng ibang target. Pagkarinig niya nito, halos lumundag ang puso ni Jomar palabas ng kanyang lalamunan. Huwag, ate. May gusto ako sa kanya. Dahil hindi ako nagsalita, patuloy siyang nanalangin na tiyak na sumagot ang kabilang panig, kahit natuldok lang. Lumipas ang oras. Pagkalipas ng kalahating oras, sa wakas ay tumunog ang cellphone. Agad na kinuha ni Jomar ang kanyang cellphone para tingnan, at totoo nga, nagpadala ang kabilang panig ng isang rose emoji. Isang rose emoji lang, ngunit labis na natuwa si Jomar. Anong susunod, ate? Uminom ako ng Coke at kalmadong sinabi, kung anong ipinadala niya, ipadala mo rin. Nang makita ito, walang pag-aalinlangan si Jomar na agad ding nagpadala ng isang rose emoji. 1 segundo lang matapos niyang ipadala ito, agad na sumagot ang kabilang panig, ano ang ibig sabihin ng rose? Tumayo si Lester, tinapik ang balikat ni Jomar, at sinabihan siyang sabihin sa kanya na katatapos lang niyang sagutin ang tawag, at pagkatapos ay sabihin na interesado siya sa kanya mula nang magpadala siya ng mensahe.
Naibalik na nila ang kapangyarihan. Kahit na naguguluhan, hindi gusto ni Jomar ang kapangyarihan, gusto niya ng girlfriend. Kasabay nito, nakaupo si Trina sa kanyang silya, nakasimangot habang nag-aalalang nakatingin sa cellphone. Mga ate, sumagot siya sa akin. Sabi niya interesado siya sa akin. Nagtinginan ang dalawang roommate niya, direktang na-overload ang utak nila. Paano ito maging ganito ka-straightforward? Sa sitwasyong ito, hindi alam ni Trina kung ano ang gagawin. Maingat niyang ginunita na si Jomar ay matapat, totoo at magalang. Hindi katulad ng ibang mga lalaki na nagmumura ng walang dahilan kapag naglalaro sila. Bukod dito, kapag magkasama sila, natural lang at binibigyan siya nito ng magandang pakiramdam, ngunit pagdating sa pagtatapat ng pag-ibig, hindi niya alam kung paano ito gagawin. Kaya, umaasa na lamang siya sa kanyang dalawang kapatid. Sa mga sandaling ito, sinabi ng isa sa kanyang mga roommate, tawagan natin si Bea at pabalikin. Sabay-sabay na tumango ang tatlo. Pagkalipas ng 1-0 minuto, bumukas ang pinto ng room 101 at pumasok ang isang babae na maisuot na puting baseball cap. Ang dumating ay walang iba kundi ang pinakamahusay na strategist sa room 101, si Bea. Sinabi sa kanya ng lahat ang buong pangyayari. Kaya, sa mga sandaling ito, direktang kinuha ni Bea ang cellphone ni Trina at mabilis na nag-type ng isang linya sa screen, interesado lang. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang buhok at sinabi sa kanyang tatlong kapatid na babae na ang tinatawag na pagsasabi ng pag-ibig gamit ang pasasalamat na ito ay nagpapakita na ang strategist sa kabilang panig ay may kaunting kakayahan. Ngunit sa kanyang harapan, kulang pa rin sa kasanayan. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang ngiti sa mukha ni Bea ay unti-unting naging tuso. Sa door ng mga lalaki sa 4-0, ate. 8. Sumagot siya sa akin. Tinanong niya ako kung interesado lang ako. Mula noong kanina, lumipas na ang higit sa 1-0 minuto at nakatingin ng husto si Jomar sa cellphone niya, natatakot na makaligtaan ang mensahe ni Trina. At ako, pagkatapos kong makita ang mensahe, kumunot ang aking noo at sinabi, pambato lang yan. Posible kayang nagpalit na sila ng tao. Mukhang kailangan kong tawagin ang ating mga ninuno. Pagkatapos niyang sabihin ito, ipinikit ko ang aking mga mata at nagpakita sa aking isipan ang larawan ng isang ninuno na may apelyidong Dong. Ang aking katawan ay nagpanggap ding nanginginig ng ilang beses at pagkatapos ay bigla kong binuksan ang aking mga mata at sinimulang gumawa ng plano. Ipadala mo ito, hindi interesado lang, ngunit gusto kong marinig kung ano ang iniisip mo. Pagkatapos kong panoorin si Jomar na ipadala ang mensahe, sinimulan kong isipin ang susunod na hakbang. Ngayon, nakontrol na natin ang ritmo. Hanggat tinatanong ng kabilang panig, kung gayon gusto ko ring malaman kung ano ang iniisip mo, o gusto mo bang marinig kung ano ang sasabihin ko. Ang susunod na hakbang ay ang direktang pagtatapat ng pag-ibig. Sa pag-iisip nito, medyo humanga ako sa aking sarili at tahimik na pinuri ang aking kakaibang utak. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang isang tawag sa telepono ay nakagambala sa aking pagmamahal sa sarili. Sa mga sandaling ito, natakot na sumigaw si Jomar, "Naku, ate." Tumatawag siya. Nang makita ito, nagulat din ako, iniisip kung bakit hindi ito sumusunod sa script. Huminga ako ng malalim at sinabi, "Sagutin mo." Gusto kong malaman kung anong laro ang gustong laruin ng kabilang panig. Nakakonekta ang tawag at ang aking espiritu at kay Jomar ay parehong tense hanggang sa sukdulan. Ang isa ay nag-aabang kung ano ang sasabihin ng taong nasa telepono at ang isa naman ay naghihinala kung anong sorpresang diskarte ang gagamitin ng strategist ng kabilang panig. Sa susunod na segundo, isang napakalambing na boses ang narinig, "Ano ba talaga ang ginagawa mo?" Nahirapang iniabot ni Jomar ang kanyang nanginginig na kamay at mahigpit na hinawakan ang aking pulso. Nang makita ito, ibinaba ko ang aking boses at sinabing, "Sabihin mo na hinihintay mo ang kanyang mensahe." "Hinihintay ko ang mensahe mo, ate," sabi ni Jomar. Tumahimik ang boses sa telepono. "May oras ka ba? Gusto kitang makausap." Ito ang diskarte ni Bea. Kung hindi siya makapagmasid ng kahit ano sa internet, kung gayon magkita sila ng personal. Yumuko ako malapit kay Jomar at bumulong, kung gayon magkita kayo sa sinehan. Tumango si Jomar at sinabi sa telepono, "Magpunta na kaya tayo sa sinehan?" "CJ, magkita tayo sa sinehan malapit sa school, ha?"
Natapos ang tawag at nagpakita ng malinaw na kaguluhan sa mukha ni Jomar. Sinuri ko siya at sinabing, sige, magpalit ka na ng damit. Pagkatapos, nagsuot ako ng headset, ipinikit ang aking mga mata at naghintay. Pagkalipas ng kalahating oras, sa harap ng sinehan, pagkatapos maghintay ng ilang minuto, sa wakas ay nakita ni Jomar si Trina. Lumapit si Trina sa harap ni Jomar, itinago ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, at patuloy na pinipiga ang kanyang mga kamao habang mahinang sinasabi, paumanhin, pinaghintay kita ng matagal. Sa mga sandaling ito, ang aking boses ay ipinadala sa headset ni Jomar. Purihin mo siya na napakaganda niya ngayon, hindi katulad ng huling pagkikita ninyo. Masunuring inulit ni Jomar ang sinabi ko. Pagkatapos marinig ito, nahihiyang yumuko si Trina. Ang boses ni Bea ay ipinadala rin sa kanyang Bluetooth headset. Kalmadong tanungin, anong pagkakaiba mayroon? Pagkatapos marinig ito, nahihiyang nagtanong si Trina, kung gayon, anong pagkakaiba mayroon? Pagkatapos, sinabi ko ang isa pang talata sa headset. Pagkatapos marinig ito, medyo nakanganga si Jomar, ngunit pinilit pa rin niyang sabihin ito, hayaan mo akong tingnan ng mabuti. Pagkalipas ng 1-0 segundo, talagang nakaramdam ng kaunting pagkapahiya si Trina sa pagtitig ni Jomar. Sinubukan na sanang gumanti si Bea, ngunit agad na pinutol ito ng susunod na pangungusap ni Jomar. Noong nakaraan, ikaw ay kasing lambot ng tubig. Ngayon, ikaw ay sexy at matalino. Kung may pagkakaiba man, mas maganda ka ngayon kaysa noong nakaraan. Pagkasabi nito, natigilan si Trina ng ilang sandali, ngunit pagkatapos noon, pinilit siya ng boses sa headset na kumalma. Salamat! Napakagwapo mo rin ngayon. Sa sinehan, kalahating oras pa bago magsimula ang pelikula. Nagtago ako sa dilim para idirekta si Jomar na magpakalma at kusang magsimula ng isang pag-uusap kay Trina. Habang yumuyuko at nagsisimulang masayang maglaro ng Mobile Legends, napapangiti akong pumunta sa stall ng pagkain sa sinehan para bumili ng isang balde ng popcorn. Ngunit pagkatapos kong bumili nito, nang yakapin ko ang balde ng popcorn at tumalikod, bigla akong nabangga at nahulog sa lupa ang popcorn. Mukhang nagulat si Bea at humingi ng paumanhin. Paumanhin! Paumanhin! Ako kasi, naglalakad habang nakatingin sa cellphone. Bahagyang napakunot ang aking kilay sa ilalim ng aking sombrero na ikinalulungkot ang aking balde ng popcorn. Buti na lang hindi natapon ang juice na hawak ko na nagpagaan sa aking pakiramdam. Umiling ako at mahinang sinabing, okay lang. Hindi ka ba nasaktan? Hayaan mo akong bilhan ka ng panibagong balde, ha? Agad na binuksan ni Bea ang WeChat at nag-scan ng isang e-code at pumunta sa stall para bilhan ako ng bagong balde. Ngunit pagkatapos niyang iscan ang code at tumalikod, hindi na niya ako nakita. Sa kabilang banda, dali-dali akong lumabas ng sinehan. Para maiwasan ang panggugulo ng strategist sa kabilang panig, naghanda ako ng backup plan. Nang bumalik ako, nagsisimula na rin ang pelikula. Ang pelikulang napili sa pagkakataong ito ay ipinapalabas na rin ng ilang panahon. Sa buong sinehan, bukod kay Jomar at Trina, may isa pa ring babae. Para maiwasan na makita ako ni Trina, espesyal kong hinintay na mapatay ang mga ilaw bago ako palihim na pumasok. Bago pa man ako makaupo, nag-vibrate ang cellphone ko sa aking bulsa. Nang buksan ko ito ay isang mensahe mula kay Jomar na inatake na ako ng strategist sa kabilang panig. Tinanong niya ako kung bakit ko pinili ang sinehan at sinabi kong kapag nakikipag-date, natural lang na manood ng pelikula. Nang makita ito, agad akong nagpakita ng isang nakaaliw na ekspresyon. Gayunpaman, naghihinala pa rin akong tumitingin sa paligid. Sa pagtataka kung saan nakaupo ang strategist ng kabilang panig, bigla kong nakita sa pinakadulong sulok ang isang anino ng tao. Tiningnan ko ang tiket ng pelikula ko at huminga ng malalim. Siguro siya nga. Kaya, diretso akong pumunta sa lokasyon na iyon. Paumanhin, maaari bang sumandal ng kaunti ang iyong mga paa? Si Bea, na naghihintay sa paggalaw ng strategist sa kabilang panig, ay nagulat nang makita ako, at pagkatapos ay nagpakita ng galak sa kanyang mukha. Oh, pinapanood mo rin pala ang pelikulang ito. Ang saya naman. Pagkatapos ipaliwanag kay Trina, nahihiyang humiti sa akin si Bea, at kumiling para magbigay daan. Sa mga sandaling ito, may ilang upuan ang pagitan namin. Nang makaupo ako, kumaway siya sa akin at sinabi, ito ang popcorn para sa iyo.
Kanina pa kita hinahanap, akala ko umalis ka na kaya kumain ako ng kalahati. Kung hindi ka nag-aalala, pansamantala kang kumain, at mamaya bibili ako ng panibagong balde para magbayad sa iyo. Iwinagayway ko ang aking kamay at mumiti, okay lang. Sige, kainin mo na. Pagkatapos, tahimik kong naisip sa aking sarili na mukhang hindi pa niya ako nakikilala bilang strategist sa kabilang panig. Buti na lang at nakita ko ang isang paraan para gulantangin siya. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, mabubunyag din ako. Sa mga sandaling ito, kalahati na ng pelikula ang naipapalabas. Hindi pa rin alam ni Bea na ang katabi niya ay ang strategist sa kabilang panig. Sa sandaling ito, nagsimulang maghalikan ang lalaki at babaeng bida sa pelikula. Dinikit ni Bea ang kanyang headset at bumulong, "Bangs, oras na. Alisin mo ang iyong jacket at ipakita ang iyong armas." Dahil ang aming lokasyon ay mataas, malinaw kong nakita ang bawat kilos ng dalawang taong nakaupo sa gitna. Sa susunod na segundo, nakita ko si Trina na inaalis ang kanyang jacket para ipakita ang kanyang maikling spaghetti strap dress at pagkatapos ay natural na inaayos ang kanyang buhok. Ang halimuyak na nagmumula sa kanyang buhok ay nagpagulat kay Jomar. Sa sitwasyong ito, karaniwang hindi mapipigilan ng isang lalaki na ilipat ang kanyang mga mata mula sa screen patungo sa babae at ito mismo ang patibong ni Bea. Kahit na ang damdamin ng dalawang tao ay may kaunting pundasyon, ngunit bago magtapat, kung gusto mong gumawa ng isa pang hakbang, ang pinakamahusay na sitwasyon ay ang babae na sundan ang agos at umasa sa bisig ng kanyang katipan. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang makita na hindi ka disente at direktang tapusin ang date na ito. Tahimik akong nagpakumbaba sa aking sarili. Kung papayagan ko ang aking kaibigan na maging walang pag-asa, hindi ko na kailangang maging isang strategist. Sumandal ako sa silya, ang mga dulo ng aking kaliwang daliri ay gumuhit ng mga bilog sa plastik na takip ng coke. Pagkatapos, pinindot ko ang headset at bumulong. Kung hindi gumalaw ang kalaban, hindi rin tayo gagalaw. Pagkalipas ng 3 minuto, umaandar ang aircon sa sinehan. Sa sandaling ito, ibinaba ko ang aking boses at sinabing, "Alisin mo ang iyong jacket at takpan siya." Nauna nang sinabihan kitang bilhan siya ng mainit na tsokolate. Nang natural na takpan ni Jomar si Trina ng kanyang jacket, ang magandang mukha ni Trina ay namula, yumuko at nagpasalamat. Sinulyapan ko si Bea, ang mga sulok ng kanyang bibig sa ilalim ng kanyang mask ay hindi mapigilang sumilay. "Susubukan mo ba akong labanan? Malayo pa ang iyong mararating." Sa mga sandaling ito, nakita ito ni Bea at tumingin sa paligid. Natuklasan niya na bukod sa kanilang apat, wala nang iba. Binalingan niya ako at nakita na ang aking mga mata ay nakatitig pa rin sa unahan. Nalaman niya rin. "Oh, ikaw pala." Dinikit niya ang kanyang headset at sinabi, "Trina, kung gusto mong makipagtagisan sa kanya ng tingin, gawin mo na." Gusto kong makita kung kaya niyang pigilan ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya at tumitig sa akin. Hindi ako nagpatalo at tumugon sa isang tingin. Pagkalipas ng 3 segundo, tumayo si Bea at diretso umupo sa tabi ko. Pagkatapos, sinabi niya sa headset sa tabi ko, "Trina, kung gusto mong makipagtagisan sa kanya ng tingin, gawin mo na lang." Gusto kong makita kung kaya niyang pigilan ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang sabihin ito, humarap siya sa akin at galit na gusto kong makita kung ano pa ang maaari kong magawa sa matinding atmosfera. Tumawa ako ng tuso, tumingin din kay Bea, at pagkatapos ay hinawakan ko ang aking headset, dumikit malapit sa kanya, at ang dulo ng aking ilong ay dumikit sa kanyang ilong. Nang makita ito, susubukan na sana itong pigilan ni Bea, ngunit sa susunod na segundo, sabay kaming lumingon. Nakita namin na naghahalikan na ang dalawang tao. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na mag-react si Bea. Napangisi ako at tumayo at umalis. Ang ngiti ko ay nagpaiwan kay Bea ng ilang segundo. Bago pa man mag-react si Bea, kinatok niya ang headset at mahinang tinawag ang pangalan ni Trina ng ilang beses, ngunit sa mga sandaling ito, hindi na mapigilan ng dalawang tao ang kanilang sarili. Nang makita ito, agad na namula ang magandang mukha ni Bea. Ipinadyak-padyak niya ang kanyang mga pisngi, sinusubukang magising ang kanyang sarili. Kailangan kong mabawi ang aking kahihiyan. Sa kabilang banda, lumabas ako ng sinehan at sumandal sa isang sulok ng sinehan, tahimik na nakikinig sa musika. "Ikaw ba ang strategist ng South?" Biglang boses.
Lumingon ako para tingnan ang babaeng nakasuot ng puting baseball cap na nakatayo sa tabi ko at tumango. Itsan, maikling sagot ko. Wow, ang cool, sinadya ni Bea na tumingin sa paligid. Hoy, gwapo, tingin ko ayos ka rin. Gusto mo bang makipagkaibigan? Pinatay ko ang musika at tinitigan ng mabuti ang babae sa aking harapan at pagkatapos ay ngumiti ng awkward. Puno na ang listahan ng mga kaibigan ko. Sa susunod na lang. Biglang nawala ng ekspresyon si Bea. Okay, sabi niya. First time kong magkusa na makipagkaibigan sa isang lalaki, pero tinanggihan ako. Sa sandaling ito, nagsimulang bumangon ang pagiging competitive ni Bea. Nang makita ito, hindi na rin siya nagpanggap pa at direktang nagtapat, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Napansin na kita, kapatid. Gusto mo bang tikman ang kapaitan ng pag-ibig mula sa akin? Agad akong natigilan, tumingin sa kaliwa at kanan, at nang makitang walang tao sa paligid, itinuro ko ang aking sarili ng may naguguluhang ekspresyon. Ako ba ang kinakausap mo? Agad na hindi natuwa si Bea, lalo na nang makita ang ekspresyon ng paghamak sa akin. Tahimik siyang natawa. Mahirap hulihin ang kapatid na ito. Mukhang hindi siya isang ordinaryong lalaki. Kailangan kong gumamit ng ilang espesyal na pamamaraan. Sa susunod na segundo, inihagis ni Bea ang kanyang sombrero sa lupa, hinawakan ang aking kamay at mariin akong itinulak sa pader. Itinaas niya ang kanyang kanang binti at inilagay ito sa tabi ng aking tainga na bumuo ng isang sipa sa binti. Ang mga galaw ay mabilis, malinis at kaakit-akit. Pagkatapos, ginamit ni Bea ang kanyang kanang kamay para hawakan ang aking baba at ang kanyang kaliwang kamay para buksan ang WeChat sa cellphone, buksan ang ETH code, at tumawa ng mapanukso. Ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, iscan ang EEC code ng aking chat para maging boyfriend ko. Pangalawa, hahalikan kita ng sapilitan at pagkatapos ay maging boyfriend ko. Ang biglaang sipang ito ay nagpatulo ng malamig na pawis sa aking liig. Ano ba itong babaeng ito? Malinaw na hindi pa kami masyadong nag-uusap, pero gusto na niya akong pilitin na maging boyfriend niya. Nakakatakot. Bago pa ako makapag-react, lumapit na si Bea, gamit ang dulo ng kanyang ilong para dumikit sa likod ng aking kamay. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. Hindi ko alam kung dahil masyadong malapit ang kabilang panig, o dahil malinaw kong nararamdaman ang amoy ng popcorn sa kanyang hininga, hindi ko mapigilang lunukin ang aking laway, at namula ang aking mukha habang nauutal. Pero pakiramdam ko, dapat muna tayong magkakilala. Medyo hindi makatwiran, hindi ba? Ngunit hindi nakinig si Bea at nagsimulang magbilang. 1. Nang makita ang kanyang pagmamadali, dali-dali kong kinuha ang aking cellphone at iniskan ang EET code. Ngumiti si Bea. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang sitwasyon. Sa simula, gusto niya lang makipagkaibigan para magkakilala, ngunit nang makita niya ang aking pagmamataas kanina at pagkatapos ang aking pagkamahiyain, parang dalawang magkaibang tao. Sa sandaling ito, isang pakiramdam ng hindi mapigilang pagnanais na angkinin ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Maaari mo na ba akong bitawan? Sinubukan kong itulak siya, ngunit hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang aking mga kamay, kaya kinagat ko na lang ang aking labi at tiningnan ang kabilang panig na may kaawa-awang tingin. Ang ekspresyon kong ito ay nagpagusto kay Bea na bulihin pa ako. Pinisil niya ang aking pisngi at tumawa ng mapanukso. Maliban kung aminin mo na boyfriend mo ako, hindi kita bibitawan. Katatanggap mo lang ng aking imbitasyon na maging kaibigan ko. Wala pang malalim na damdamin sa pagitan natin. Sinubukan kong lumaban. Binitawan ni Bea ang kanyang binti at tumayo sa kanyang mga daliri, pinipisil ako ng mahigpit gamit ang parehong mga kamay. Bibigyan kita ng 1 oras para mag-isip. Sa sandaling ito, bahagya lang akong tumango at tumalikod para tumakas. Pinulot ni Bea ang kanyang sombrero sa lupa, tinitigan ang aking likod at ngumiti ng masaya. Tumakbo ka lang, tingnan natin kung hanggang saan ka tatakbo. Nagpapanik akong sumakay ng taxi para umuwi sa school. Nakahiga sa kama sa dorm ko, pakiramdam ko ay nakaligtas ako. Tiningnan ko ang bagong kaibigan na dinagdag ko sa WeChat at hindi ko maintindihan kung bakit ako napabuntong hininga. Ang mapang-aping at hindi makatwirang pag-ugali ni Bea sa sinehan ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Tiningnan ko ang kanyang WeChat di, inosente at hindi malapitan na meet grinder.
Mabilis na tumibok ang aking puso. Burahin ko kaya? Nakakatakot masyado. Pero hindi ko ito mabura, patuloy ko lang itong igino-scroll pataas at pababa, dahil natatakot ako na hanapin ako ni Bea sa school at gumawa ng isang bagay. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Jomar. Ate, sa wakas, kami na ni Trina. Maraming salamat sa tulong mo. Kung kailangan mo ako sa hinaharap, sisiguraduhin kong susuportahan kita hanggang sa huli. Nakahinga ako ng maluwag at sa wakas ay nahulog ang bato sa aking puso. Kinamot ko ang aking tainga at sa aking puso, natutuwa ako para sa kanya. Congratulations sa iyo. Sa wakas ay nakatakas ka na sa pagiging single pagkatapos ng 3 taon sa kolehiyo. Masayang sinabi ni Jomar, Ate, alam namin na may strategist na tumutulong sa likod mo. Gustong imbitahan ng mga strategist na magdiwang si Trina at ako. Ang mga salitang ito ay nagpatindig ng balahibo sa akin. Hindi, wag na. Kayo na lang dalawa ang pumunta at mag-enjoy sa private world ninyo. Pagkatapos kong magsalita, pinatay ko ang cellphone at isinilid ito sa silent mode at itinapon sa isang tabi. Kinuha ko ang aking switch para maglaro. Tungkol kay Bea, binigyan niya ako ng 1 oras para mag-isip, ngunit ganap ko na itong nakalimutan. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang lumipas, ngunit nakatutok ako sa paglalaro nang bigla kong naramdaman na may tumatawag sa akin. Tinanggal ko ang aking headset at lumingon. Nakita ko si Ting Chai at Lee Chai na bumalik na sa room. May hawak na 3 order ng fried rice si Ting Chai na may seryosong ekspresyon at tinanong, Ate, kailan ka nagkaroon ng girlfriend? Tumango rin si Lee Chai. Tama, hindi ba strategist ka na hindi nakikipaglaban? Bakit ka nakikipag-date? Pagkatapos kong marinig ito, naguluhan ako. Paano ako nagkaroon ng girlfriend? Lumabas si Ting Chai sa balkonahe at tumingin sa ibaba, naggangalit ang kanyang mga ngipin na may paninibugho na tono. May isang senior na nakatayo sa ilalim ng boys' dorm na nagtatanong sa bawat tao tungkol sa room kung nandyan ba ang boyfriend niya, si Ate Gu. Nakakainis. Nakikipag-date ka ng palihim at napakaganda pa rin niya. Nagulat ako at tumalon palabas ng kama. Tumakbo ako sa balkonahe para tumingin sa ibaba at nakita si Bea na nakatingala at tumitingin sa paligid. Nang makita niya akong sumilip, agad siyang tumalon sa kagalakan at malakas na sumigaw, Babe, bakit hindi mo sinasagot ang mga text ko? Nakakita ka na ba ng bago kaya hindi mo na ako gusto? Ang sigaw ni Bea ay nakaakit ng atensyon ng lahat sa boys' dorm. Lahat ay nakatayo sa balkonahe at nanonood ng kaguluhan. Tanong pa ng ilang mausisa, anong pangalan ng boyfriend niya? Ang pangalan niya ay Ate Gu. Bilang isang strategist sa pag-ibig, sikat ako sa boys' dorm. Sa tuwing may hidwaan sa kanilang mga kasintahan, lahat ay naghahanap sa akin para maglabas ng kanilang frustrations at iligtas ang hindi mabilang na mga couples na malapit ng maghiwalay. May mga tao na nagsimulang manood ng kaguluhan, hindi natatakot sa problema at nagsimulang sumunod. Ate Gu, narito na ang girlfriend mo. Sa sandaling ito, hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Ano ba talaga ang gustong gawin ng babaeng ito? Bumalik ako sa kama, kinuha ang cellphone ko at agad na napasinghap. Nako, nagpadala siya ng 79 panandang pandagdag na mga text sa akin. Lahat ng tawag ng pagmamahal at iba pa. Dali-dali akong sumagot, ano ba talaga ang gusto mo? Pagka-send ko ng text, tumawag kaagad si Bea. Nag-atubili akong sagutin ang tawag. Narinig ko lang na sinasabi niya ang salitang ibabe. Lumipas na ang 1 oras. Ano na ang desisyon mo? Galit akong sumagot, sino ang babe mo? Sadya nga sumigaw si Bea, kung hindi ka bababa, sisigaw ako. Pinatay ko ang cellphone, tiningnan ang 2 kong roommate na nanonood ng kaguluhan at napabuntong hininga. Babe, pumunta ka na. Hinihintay namin ang iyong pagpapaliwanag. Tinitigan ko sila at lumabas ng dorm. May sumigaw, pumunta na siya sa labanan. Nakita ko ni Bea at mabilis na lumapit at hinawakan ang aking kwelyo. Hinampas niya ako sa dingding. Ang ganitong walang hiya na pag-ugali ay nagpakita na ang lahat sa labas ay carbon na ginagawang mas maingay ang dorm. Agad akong hindi alam kung anong gagawin at malamig na sinabi, Ate, huwag na tayong lumikha ng gulo. Hindi naman ako boyfriend mo. Pinisil ni Bea ang aking pisngi.
Napansin na kita at hindi ka makakatakas. Tara na, pumunta tayong kumain sa school canteen. Nakaupo kami ni Bea sa tapat ng isa't isa. Nakatayo si Bea, nakasandal sa kanyang baba. Anong tipo ng babae ang gusto mo? Nag-isip ako ng sandali at kalmadong sinabi, hindi ako gusto, kahit anong mangyari. Gusto ko ang mga mature sports sisters. Narinig ito ni Bea at natuwa sa kanyang puso. Napakalaki ng coincidence, kapatid. Isa akong sports sister. Bukod dito, sa sinehan, pumayag ka ng maging boyfriend ko. Bakit ngayon gusto mong maging taksil? Kung hindi, pupunta ako sa iyong dorm at maglalakad sa paligid gamit ang isang megaphone. Sa sandaling ito, hindi ko alam kung paano sasagutin. Yumuko na lang ako at umiwas sa kilos ng kabilang panig, nagmamadaling kumain. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Bea ang mga sulok ng kanyang bibig na magpakita ng isang masayang ekspresyon. Alam mo ba, ang pinakagusto ko ay ang iyong paglaban sa akin. Habang mas lumalaban ka, mas nagiging interesado ako. Pagkasabi nito, nasamid ako sa aking pagkain at nagsimulang umubo habang namumula ang aking mukha. Ano ba ang nakakatakot na mga salita? Nakakatakot talaga itong babaeng ito. Dahan-dahan lang, uminom ka ng Coke, sabi ni Bea at iniabot ang Coke para maibsan ang kahihiyan. Hindi na ako nag-isip pa at humigop ng malaking inumin sa pamamagitan ng straw. Pagkatapos kong uminom, nalaman ko na may lipstick mark sa puting straw. Lumingon ako at nakita si Bea na tumitingin sa akin ang may matinding pagmamahal. O, naghalikan na naman tayo. Pinunasan ko ang aking bibig at tinitigan si Bea. Napakamaingay na babaeng ito. Hindi ko na gustong makipagsapalaran sa kanya. Magtigil ka, gusto ko nang bumalik sa dorm. Nang makita ito, hinawakan ni Bea ang aking kamay. Itinaas niya ang kanyang kilay na may kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha. Ayaw mo ba talaga sa akin, kapatid? Kung ganoon, makipaglaro tayo. Kung sa semester na ito, hindi mo ako nagustuhan, talo ako. Hindi na kita guguluhin sa hinaharap. Ngunit ang kondisyon ay kailangan mong maging pansamantalang boyfriend ko. Handa ka bang tanggapin ito? Pagkatapos marinig ito, binaba ko ang aking mga mata. Nag-aalinlangan ako. Hindi ba dapat maging matapang ako bilang isang love strategist? Sa pagkakita sa mapanukso na ekspresyon sa mga mata ni Bea, biglang bumangon ang aking kakaibang pagiging competitive. Sinong nagsabing hindi ako handa? Pero kailangan mong tuparin ang isang kondisyon sa akin. Sa panahong ito, hindi ka dapat maging sobra sa akin. Pagkatapos marinig ito, umiti ng malaki si Bea. Okay, kapatid. Makikinig ako sa iyo. Maaga pa lang kinabukasan, napansin ko na may madilim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Ang aking mga mata ay halos nakapikit. Gusto kong patayin si Jomar. Dapat sana ay araw ito para magpahinga. Pero dahil sa kanya, hindi ako nakatulog ng buong magdamag dahil kinakabahan siya sa kanyang first date. Pagkatapos maghugas ng mukha, tumayo si Jomar sa tabi ng pinto, ginagaya ang isang maginoo. Nanginginig ang kanyang boses. Saan kayo pupunta ngayon? Ngumisi si Jomar. Sinabi ni Trina na gusto niyang bumili ng isang bagay sa mall sa ilalim ng boys' dorm. Nakahanda na sina Trina at Bea sa mall. Nang makita ko ang kasuotan ni Bea, bigla akong napaliwanagan. Dapat kong aminin na napakaganda ni Bea, lalo na sa kanyang figure na para bang lumabas sa isang comic. Ang ganda mo ngayon, Trina. Pagkarinig ng papuri sa tabi ng kanyang tainga, kinunota ng noo si Bea at tinanong ako, Nap. Sa mga edad na ito ang unang beses na hinawakan ng isang lalaki ang kanyang mga paa, at ang lalaking ito ay ang lalaking gusto niya. Dapat ba niyang samantalahin ang pagkakataong ito para maglambing at pilitin siyang magpaliwanag, kapatid, hindi ko na talaga kayang maglakad. Gusto mo bang umuwi na tayo? Sa sandaling tumayo si Bea, hinubad ko ang aking jacket at iniabot sa kanya. Magsuot ka ng jacket. Ang mga salita ko ay nagpagulat sa kanya at emosyonal. Hindi ko kailangan. Hindi naman kalayuan ang mall sa campus. Ayos lang ako. Napabuntong hininga ako at binawi ang aking jacket. Mariin ko itong ipinulupot sa kanyang baywang para takpan ang kanyang palda at pagkatapos ay lumuhod. Ito. Ibinaon ni Bea ang kanyang mukha sa aking liig at mahinang nagtanong, bakit hindi mo ako tinanggihan ngayon?
Kalmado kong sinabi, kahit na mayroon lamang tayong formal na relasyon, girlfriend pa rin kita. Hindi ba natural lang na alagaan kita? Nangangahulugan ba iyon na maaari kong isipin na gusto mo ako ng bahagya ngayon? Nag-isip ako ng sandali at pagkatapos ay sinabi, paki-withdraw ang iyong mga salita. Kinunutan ni Bea ang kanyang ilong. Ikaw ay matigas ang ulo. Hindi mo aaminin pero hindi ako naniniwala. Pinili kong manahimik. Sa daan, parang maraming gustong sabihin si Bea. Patuloy siyang dumadaldal sa tabi ng aking tainga na nagpapagulo sa akin at nagpapasakit sa aking ulo. Sandali, maganda ba ang suot ko ngayon? Pinuri mo ako ng walang puso ngayong umaga, napabuntong hininga ako. Gusto ko talagang gumamit ng tape para takpan ang kanyang bibig. Nakita ko na ang gate ng school sa unahan at agad kong iniba ang topic. Gusto mo bang ihatid kita sa iyong dorm o uwi ka ng mag-isa? Itinangala ni Bea at tumingin sa unahan. Nakangiting sinabi, nakalimutan kong sabihin sa iyo na wala ako sa campus sa weekend. Nasa bahay ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kaya tinawagan ko na ang isang taxi, ngumiti si Bea, gamit ang pinaka-inosenteng tono. Huwag kang maging kuripot. Ito ang gantimpala ko sa iyo. Pinayagan kitang hawakan ang aking mga paa sa buong daan. Dapat kang maging masaya tungkol doon, hindi ba? Hinayaan ko si Bea na bumaba at inayos ang kanyang sapatos. Masama ko siyang tiningnan. Niyakap ni Bea ang aking baywang at nakangiting sinabi, magkasintahan tayo, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, pwede mo akong yakapin muli. Nang makita ang kanyang ekspresyon na mukhang asong humihingi ng pagkain, kung hindi dahil hindi siya nakasuot ng kanyang sapatos, gusto ko na siyang itulak. Nag-isip sandali si Bea. Yitsen, gusto mo bang maging mabuting tao hanggang sa huli at ihatid ako sa aking tahanan? Alam ng alaga kong pusa kung paano mag-cartwheel. Napakahirap isipin na ang mga salita na baluktot na ito ay sinasabi ng seryoso. Sasagot na sana ako nang biglang yakapin ni Bea ang aking lieg at dahan-dahang lumapit sa akin, gamit ang napakalambing na tono para magtanong, ayaw mo ba talaga na makasama ako ng bahagya? Kinagat ko ang aking labi, hindi umiiwas, at tinitigan ng diretsyo ang mga mata ni Bea. Habang unti-unting kumakalat ang mapanganib na kapaligiran, binaba ni Bea ang kanyang mga mata, at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Hahalikan kaya niya ako? Sa isang iglap, mahinang inilagay ng aking malaking kamay ang kanyang payat na baywang. Nadama ang matalik na paghawak sa pagitan ng aking kamay at ng kanyang baywang. Biglang nanginig ang kanyang katawan at medyo nanginginig din ang kanyang boses. Gusto mo bang manatili dito? Wala akong sinabi. Inilagay ng kabilang kamay ko ang kanyang hita. Binuhat si Bea na parang prinsesa. Noong una ay hindi pa siya nakapag-react at nagulat na sumigaw, anong gagawin mo? Maging kalmado ka, kapatid. Nasa gate tayo ng school. Hindi ko inaasahan na si Bea, na palaging nangingibabaw sa akin, ay magiging kinakabahan at hindi alam kung ano ang gagawin kapag nahaharap sa sitwasyong ito. Hindi ko mapigilang mapangisi. Tumahimik ka. Ayaw mo na ring makaakit ng atensyon ng iba, hindi ba? Nang marinig ito, namula ang magandang mukha ni Bea. Mahigpit niyang niyakap ang aking lieg at mahinang ipinaliwanag, gusto ko lang sanang makipaglokohan sa iyo. Hindi ko sinasabi na dapat mong isipin ito. Kung talagang mayroon kang ganoong pangangailangan, maaari kang magsimula ng dahan-dahan, okay? Nakasimangot ako na may mga tandang pananong sa aking ulo. Ano ba ang pinagsasabi niya? Ano ang pangangailangan? Nang mag-react ako, namula rin ang kanyang mukha at galit na sinabi, maging seryoso ka. Hindi ko iyon ibig sabihin. Paliwanag ko, binubuhat lang kita at gusto kitang pababain. Nang marinig ito, nagalit at nahiya si Bea at agad na pumalag. Bakit mo ako binuhat kung hindi mo iyon ibig sabihin? Nagpapadala ka sa akin ng walang laman na pag-asa. Ibaba mo ako. Nakayapak si Bea sa lupa, isinuot ang kanyang high heels, kinagat ang kanyang labi at galit na tinitigan ako. Talagang hindi ko alam na may panganib na nagbabanta at tumawa sa kanya. Talagang hindi ka inosente. Nagalit si Bea hanggang sa punto ng kawalan ng katinuan, hinawakan ang aking kwelyo. Ikaw ay hindi inosente. Kung iyon ang kaso, pagkatapos magsalita, humakbang siya pasulong at direktang hinalikan ako.
Pagkalipas ng ilang sandali, pinunasan ni Bea ang anumang laway sa kanyang labi gamit ang kanyang hinlalaki at mapang-uyam na sinabi, "Kapatid, hindi lamang kita nabihag, kundi pati na rin ang iyong katawan. Bakit hindi ka sumagot?" Hindi ako makapaniwala. Tiningnan ko si Bea. Sa pagkakita nito, biglang nagkaroon ng ideya si Bea. Nakangiting sinabi, "Nagsimula nang nagpaplano ng isang bagay na masama, hindi kaya hindi ka mangahas." Hindi ko inaasahan na isa palang duwag ang strategist ng pag-ibig. Hinalikan ka at hindi ka nangahas na humalik pabalik. Paano ko matatagalan ang galit na ito? Niyakap ko ang baywang ni Bea at pagkatapos ay mariin kong hinila patungo sa akin na nagpabalik ng halik. Sa pagkakataong ito, ang turn ni Bea para malito. Hindi niya inaasahan na talagang hahalikan ko siya pabalik. Pagkatapos bitawan si Bea, galit pa rin akong nagsabi, "Bakit hindi ko mangahas?" Nang makita ito, sinabi ni Bea, "Kung gayon, talo ka na. Gusto mo ako." Napagtanto ko na kung patuloy akong makikipag-usap sa kanya, malamang na mahulog ako sa kanyang bitag at hindi na makatakas. Agad akong tumalikod para umalis. Tinitigan ni Bea ang aking nagmamadaling likod at hindi mapigilang magpakita ng masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Sumigaw, "Pumunta ka lang pero magpapanggap ka ring matigas ang ulo. Mayroon akong sapat na pasensya para maglaro sa iyo." Nagmamadaling bumalik si Bea sa bahay. Na hindi na nag-aksaya ng oras, diretsyong nagpunta sa kanyang silid-tulugan at bumagsak sa kama na tumatawa. Ang pag-aani ngayon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Una, ang pakiramdam ng seguridad, ang maingat na pangangalaga at pagkatapos ang unang halik. Sa simula, gusto niyang samantalahin ang kanilang private time para mang-asar sa akin at sirain ang aking depensa ng hakbang-hakbang. Hindi niya inaasahan na madali rin akong maapektuhan. Ako ay ganap na hindi mapakali. Hinipo niya ang kanyang mukha. Ang eksena ng dalawang taong naghahalikan ay malalim na nakaukit sa kanyang alaala. May pakiramdam pa rin siya na hindi sapat. Bakit hindi marunong mahalin ng kanyang kapatid? Nasaktan pa niya ang aking labi, ibinaon ni Bea ang kanyang mukha sa unan. Ang kanyang puti at mahahabang binti ay emosyonal na tumatama sa kama. Wala na siyang ganong mapang-aping karakter. Sa halip, mukha siyang isang batang babae na gusto maglambing. Pagkalipas ng ilang sandali, kinuha ni Bea ang kanyang cellphone at gumawa ng isang text na ipapadala sa akin. Tiningnan niya ang matagumpay na naipadala na mensahe sa kanyang mukha, hindi napigilang ipakita ang kanyang masamang ngiti. Hindi niya alam kung ano ang iisipin ng kanyang kapatid kapag nakita niya ang text na ito. Pero matagal na akong hindi sumasagot. Si Bea ay medyo nairita at nababahala. Ngayon pa lang ba niya ako sisimulang iwasan? Yumuko ako at nahihiyang binuksan ang aking cellphone. Nakakainis. Napakaganda niya na dapat kong isipin ang isang paraan para huwag pansinin. Habang papalapit ang takip-silim, mabilis na dumidilim ang langit. Ang mga patak ng ulan sa kalangitan ay pumapalo sa bintana ng dorm. Sa loob ng room 101 ng girls' dorm, lahat ay mausisa na pinagmamasdan si Bea. Nakasuot si Bea ng itim na leggings at maikling palda, nakaupo sa silya at naglalagay ng lipstick habang nakaharap sa salamin. Sinabi ng roommate kong si Shaolin, "Anong klaseng lalaki ang nakapagpabuntong hininga sa iyo at nagpabalik sa iyo sa ganitong panahon?" Dagdag ni Trina, tiyak na ang kapatid na palagi niyang iniisip. Hay nako, nakakainis kayo. Tumayo si Bea, kinuha ang payong at tahimik na naghintay sa akin. Sinulyapan ko siya at dali-daling lumabas sa room. Nang makita ito, mabilis na lumabas ang iba pang mga roommate ko sa balkonahe para panoorin ang kaguluhan. "Bakit ka masyadong manipis magdamit?" Nang makita kong nakasuot lang ng maikling sleeves at maikling palda si Bea, nagmamadali akong hinubad ang aking jacket at ipinulupot ito sa kanya. Nakaramdam ng init sa loob ng kanyang puso si Bea nang isuot niya ang jacket. Hinawakan niya ang aking kamay at mumiting sinabi, "Hindi ako giniginaw." Nabigla sa biglang paghawak ng kamay, bahagyang hindi ako sanay. Kasunod ko siyang pinisil ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay malambot at makitid. Namula bigla ang aking mukha. Sa ilalim ng ulan sa quadrangle, naghawak kamay kaming dalawa. Ito ay isang natatanging tanawin. Habang lumalakas ang ulan, lumayo kami sa quadrangle at naglakad pa uwi sa direksyon ng dorm. Sadya kaming bumagal para pahabain ang oras ng walang hanggan.
Sa ilalim ng liwanag ng kalye, mahigpit na hinawakan ni Bea ang aking kamay na nakatingin sa gusali ng dorm sa unahan. Ayaw niyang umalis. Mahina kong sinabi, maaari ba kitang tanungin ng isang tanong? Anong tanong? Bakit mo ako gusto? Pagkarinig sa aking tanong, ibinaba ni Bea ang kanyang mga mata at tumahimik sandali. Pagkatapos, bahagya niyang itinangala ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, ngunit para bang nakatingin sa kalangitan. Sa totoo lang, wala talagang ganoong bagay bilang pag-ibig sa unang tingin sa mundo. Ang tinatawag na pag-ibig sa unang tingin ay matatagpuan mo ang taong gusto mo. Ang isang malawak na karagatan ng mga tao. Alam na ang kapalaran ay hindi matutugunan. Para sa akin, girlfriend lang kita. Kaya ang mga bagay na normal sa paningin ng ibang tao, hindi kita pipilitin. Ang kanyang tapat na mga salita ay muling nagdulot ng malabong damdamin. Nanginginig ang aking mga mata. Sa aking puso, maraming katanungan akong gustong itanong. Bakit siya nagiging determinado pagkatapos lang makilala ng ilang beses? Ito ba ay tingin lang sa sinehan? Pero sa huli, hindi ko pa rin sinabi ang mga tanong na ito. Marahil ay dapat kong subukang tumugon sa isang sagot. Sige, wag mo na itong intindihin. Kailangan mo lang malaman na gusto kita, at naniniwala akong isang araw, masasabi mo ang mga salitang, gusto kita. Malambing na pinisil ni Bea ang aking nakasimangot na mukha, tumalikod at naglakad papasok sa gusali ng dorm. Sandali, hinawakan ko ang kamay ni Bea. Ang aking mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pagkamahiyain habang nakatingin kay Bea sandali bago mahinang nagsasabi, maaari ba kitang subukan? Tumango si Bea na nahuhulaan kung ano ang mangyayari. Yumuko ako at nagsimulang mautal. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit hindi maitatanggi na naantig ako niya at higit sa isang beses. Sa tingin ko ay dapat kong kusang loob na kilalanin siya, tuklasin siya, at maunawaan kung anong uri ng tao siya. Ang hindi inaasahang pag-aani ay nagpataas kay Bea ng gulat at kagalakan. Mahigpit akong niyakap ni Bea na idinikit ang kanyang pisngi sa aking dibdib. Nakikinig sa tibok ng puso ng bawat isa. Ang mga tibok ng puso ng dalawa ay napakalapit. Mula ng araw na iyon, sinubukan ko ring tanggapin ang pagiging dominante ni Bea. Sa campus, nag-uusap at nagtatawanan ang isang couple na nakaupo sa bench. Bakit mo ako inaapi? Bigla, ang dalawang kamay ay lumitaw at mahigpit na hinawakan ang aking mga kamay. Sa ilalim ng aking naguguluhang mga mata, umiti ng nakakaloko si Bea. Isa-isa, kinain niya ang baozi sa aking bibig. Kung hindi ka kumbinsido, binubuli mo ako pabalik, marahang dinilaan ni Bea ang kanyang labi, na sakim na tumitingin sa akin. Parang hindi pa siya nasiyahan sa panliligalig. Naging immune na ako sa paraan ng pagpukaw na iyon. Humilik ako ng mahina at nagpakita ng matagumpay ng ngiti. Gayunpaman, si Bea ay hindi naging mapang-api tulad ng dati na nagpagulat sa akin. Pagkatapos, hinawakan ko ang maliit na mukha ni Bea at pinisil ito na parang isang malaking piraso ng kwarta. Napakatapang, mangahas na bulihin ako. Hinawakan ni Bea ang aking mga kamay at itinulak ako sa silya. Sinamantala ang pagkakataong wala namang tao sa paligid para gawin ang isang kaparusahan. Anong balak mong gawin? Pinapayagan lamang ang mga opisyal na magsunog ng bahay, ngunit hindi payagan ang mga tao na magbukas ng mga ilawan. Mariin kong sinalungat, hindi pwede, ang aking kaawa-awang ekspresyon ay ginawa si Bea na mas lalong naging maloko. Itinuro niya ang dalawang daliri at sinabing, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, hihilahin kita sa maliit na kagubatan sa tabi, na pipilitin kitang tawagin akong ate. Pangalawa, gamitin ang iyong maamo na boses para tawagin akong kapatid ngayon. Natigilan ako. Tiyak na may kakaiba kay Bea. Sa iyong panaginip, kung ganoon ay hindi ka makikinig sa akin, sumama ka sa akin sa maliit na kagubatan. Hinawakan ni Bea ang aking kwelyo at naglakad papunta sa kagubatan. Kapatid, bitiwan mo ako. Tumigil si Bea at lumingon. Tumawa siya, mali ang tono, tinitigan ako ni Bea, na nagbibiro, ikaw din ay isang love strategist. Bakit madali kang nabiktima ko? Hanggat talagang sinabi mo ang mga salitang, gusto kita, ipinapangako kong hindi na kita bubulihin. Iniwasan ko ang paningin ni Bea at walang sinabi. Pagkatapos ay tumalikod ako para umalis. Duwag. Mabilis na hinabol ni Bea.
Hintayin mo ako, niyakap ang aking braso, tumatawa at nagbibiro. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang aming dalawa sa aming klase. Nakaupo sa klase, puno ako ng mga iniisip. Ang lahat ng nangyari sa bench ay biglang sumagi sa aking isipan at hindi ko maiwasang ngumiti ng bobo. Nang makita ito, napakunot ng noo ang iba pang mga tao sa room na nakatingin sa akin ng kakaiba. Hindi dapat dumalo sa labanan ang isang strategist. Talagang ang magiging isang utak pag-ibig. Tama iyon. Ako ay isang utak pag-ibig. Ito ang resulta ng unti-unting pag-atake ni Bea. Napakabilis, dumating na ang weekend. Ngayong araw, pupunta ako at si Bea sa mall. Yumuko si Bea na nakatingin sa kamay na mahigpit na hinahawakan. Nakangiti na sinabi na alala ko ang aming unang date. Nagsusuot din ako ng high heels. Hindi mo hinawakan ang iyong mga kamay noon. Bakit ka handang maghawak ng mga kamay ngayon? Umubo ako at sadya akong tumingin sa ibang direksyon. Kailangan mo bang sagutin? Maaari mo bang piliing hindi sumagot ngayon, pero hulaan ko kung dadalhin mo ako sa dating sulok ng sinehan para gunitain ang lumang alaala, nakangiting sinabi ni Bea. Pinisil ko ng mahigpit ang kamay ni Bea. Hindi natuwa si Bea. Minsan, hindi kinakailangan na maging masama sa puntong iyon. Kaya't maging masunurin ka at kung handa kang mahulog sa aking bitag. Inikot ko ang aking mga mata. Napansin ko na nagiging mapangahas ka ngayon, ha? Hindi ba sinabi mo na kilalanin natin ang isa't isa? Kaya dapat kong ipakita sa iyo ang aking pinakatunay na pagkatao. Tama sa sandaling iyon, isang lalaking nasa edad na ang nakasuot ng isang bag ng merienda ay biglang lumitaw sa harap namin na hindi kalayuan. Tinitigan ang nakangiting mukha ni Bea, agad na kumunot ang kanyang noo. Tatay, anong ginagawa mo rito? Namula si Bea at lumapit para magsalita ng isang bagay na nagpagulat sa lahat, hinawakan ko ang aking kamay. Nakita na ni Itay kanina pa. Namula si Bea at iniba ang topic. Bakit napagpasiyahan ng matandang ito na lumakad sa kalye ngayon? Hindi sumagot si Bea. Patuloy siyang tumitingin sa akin. Hindi mo ba balak na ipakilala ang iyong sarili? Ito ang estudyante ng aking anak. Ang kanyang boyfriend, niyakap ni Bea ang aking braso na idinidikit ang kanyang pisngi sa aking. Ngumiti kay Hao Chin Hong. Sa sandaling ito, tumulo ang pawis ko. Tungkol kay Hao Chin Hong, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Gusto kong marinig na sabihin niya ito, ang boses ni Hao Chin Hong ay walang bahid ng damdamin at iyon ang kanyang pinakamalaking damdamin. Ang ekspresyon ng tatay-girlfriend ay masyadong nakakatakot. Halos masira ang aking katawan sa takot at kawalan ng kapanatagan. Ang aking bibig ay nanginginig. Ang pangalan ko ay Kuthan, ang boyfriend ng iyong anak na babae. Nakita ito ni Bea at lihim na ngumiti. Ang sulok ng bibig ni Hao Chin Hong ay kumibot ng 2 beses. Umubo at sinabi, pumunta tayo sa isang lugar para mag-usap ng pribado. Pagkarinig ng mga salitang, mag-usap ng pribado, agad na lumambot ang aking mga paa. Sa aking puso, sumigaw ako ng malakas, tapos na ako, isa itong one-on-one. Huwag mag-alala, sasama ako sa iyo, bumulong sa akin si Bea, pagkatapos ay kinuha ang aking braso at sumunod kay Hao Chin Hong. Sa Starbucks corner, ako, na nag-aaral ng higit sa 10 taon, kahit na nakaupo sa ilalim ng takip ng aking mga guro, ay hindi kailanman umupo ng matuwid tulad ng ginagawa ko ngayon. Sa pagtingin ng mabuti, mukha akong isang 3 mabuting estudyante. Kinuha ni Hao Chin Hong ang kanyang cellphone para iscan ang menu at walang pakialam na sinabi, anong gusto mong inumin? Kahit ano ayos lang, mahinang sabi ko. Ayaw ko iyan. Kung ayos lang, ayos lang. Ayaw ko iyan, hindi pwede. Ano ba ang gusto mo? Ang biglaang tanong ni Hao Chin Hong ay nagpagulat sa akin. Agad kong sinabi, tatay, gusto kong uminom ng honey latte. Agad na tumunog ang isang nakakakilig na boses sa tabi ng aking tainga, wala kaming. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Dumikit ako ng mahigpit kay Bea at hindi ako naglakas loob na igalaw ang aking katawan. Maganda ba ang aking katawan? Nakita ko ng malinaw ang malambot na kurba ni Bea na nababalot sa towel sa pamamagitan ng salamin. Nagmadali akong pumikit at mahinang sinabi, gusto kong lumabas. Hindi pwede. Gusto kitang samahan ng bahagya, ngumisi si Bea at nagsimulang kumilos ng malaya sa aking katawan. Iginiit kong ipihit ang aking katawan at itinulak si Bea sa pader.
Tinitigan si Bea na naguluhan ng bahagya at agad na kumalma. Hindi siya naniniwala na mailakas ng loob ako para gawin ito. Hindi nagmadali si Bea at itinaas ang kanyang daliri mula sa aking mukha pababa sa aking dibdib. Mahinang sinundot ako, anong gusto mong gawin sa akin, kapatid? O, gusto mo bang may gawin ako sa iyo? Ang kagandahan ni Bea na parang lotus na bagong namumulaklak ay nagpagulo sa akin. Pumikit ako, humarap sa kabilang direksyon, at sinabi, magbihis ka na para hindi ka sipunin. Nagnanais si Bea na magpatuloy sa panunukso sa akin. Pero nang makita ang namumulang at mahiyaing hitsura ko, agad na nasiyahan siya. Sa malaking kama, pagkalabas ni Bea, diretso siyang sumugod sa akin at mariin akong ipinatong sa kama. Huwag mo akong guluhin, nagmamadaling sabi ko. Tumigil si Bea at tinitigan ako. Walang sinabi. Akala ko ay galit ang kabilang panig. Itinuro niya ang kanyang labi. Pagod na lang ako. Pinisil ni Bea ang aking mukha at biglang nagsabi, wala ka bang kahit anong pagnanasa para sa akin? Bahagyang umiwas ang aking mga mata, hindi naglakas loob na tingnan ng diretsyo sa kanyang mga mata, ngunit mahinang sinabi, meron. Magpalamig lang ako, pagkatapos kong magsalita, tumayo ako at nagpunta sa banyo. Habang si Bea, na nakahiga sa kama, ay nagmamahal na tumitingin sa aking likod. Kung hindi ko pa rin gustong umamin sa kanya, balak niyang ipahayag sa sarili niya. Sa kanyang mundo, ang pag-ibig ay hindi nangangahulugan lamang ng pagharap sa isa't isa, kung minsan ay nangangailangan ng isang taong kumilos ng hindi nag-aatubili para ipaalam sa kabilang partido kung gaano sila kagusto at kamahal. Ang mga lalaki ay may karapatan ding magtapat. Pagkalipas ng mahabang panahon, kinalagkad ko ang aking pagod na katawan palabas ng banyo. Tiningnan ko si Bea na natutulog ng mahimbing na may nagrereklamong ekspresyon. Lihim kong tiningnan ang nakapikit na mga mata ni Bea. Karaniwan ay napakapangahas niya, pero hindi ko inaasahan na kapag natulog siya, tatahimik at susunod siya. Dapat kong sabihin na napakaganda niya. Sa sandaling ito, narinig ni Bea ang aking mga salita, at nakaramdam ng pangangati sa kanyang puso. Ano ang balak gawin ni kapatid habang natutulog ako? Hindi kaya mangyayari iyon? Napabuntong hininga ako. Nakakapanibago. Bakit parang wala akong resistensya sa iyo? Humigpit ang katawan ni Bea sa loob ng kumot habang ang kanyang mga daliri sa paa ay nakabaluktot ng mahigpit. Sa susunod na segundo, ginamit ko ang lahat ng aking lakas ng loob para yumuko at marahang halikan ang noo ni Bea. Ngumiti si Bea sa sulok ng kanyang bibig. Sinabi ko, Bea, gusto rin kita. Sa sandaling ito, sumisigaw na si Bea sa kanyang puso. Nagtapat na sa akin si kapatid. Sinabi niyang gusto niya ako. Ano ang gagawin ko? Dapat ko na bang gisingin siya ngayon, pero nagkunwari lang siyang naghihintay para itapat ako sa kanya. Ano ang gagawin ko? Habang nag-aalinlangan si Bea, kung dapat ba siyang magising, pinakalma siya ng mahinang paghinga sa tabi ng kanyang tainga. Pagkalipas ng ilang minuto, tumalikod si Bea at tiningnan ako. Seryoso, sino ang matutulog pagkatapos magtapat? Pagkatapos magsalita, niyakap muli ako ni Bea. Sana ganito na lang ako kadaling tumutok. Ang sarap kapag nagtatapat. Isang umaga, umupo ako sa balkonahe at tumalikod para sabihin kay Bea. Gising ka na ba? Tumayo ng tuwid si Bea. Ang kanyang mga mata ay malabo pa. Bakit ka gumising ng maaga? Hintayin kang magising at panoorin ang pagsikat ng araw, pero ayaw kitang abalahin. Inayos ni Bea ang kanyang mga damit at lumapit sa akin. Pagkatapos ay nagtago sa aking dibdib. Pulang-pula ang mukha ni Bea. Ikaw ang aking araw. Pagkatapos magtago sa aking mga bisig sandali, nagsalita si Bea. Sasama ka sa akin para umuwi bukas, nagulat ako. Hindi ko. Sigurado akong walang magiging magandang ideya. Kinagat ng bahagya ni Bea ang aking labi na may pangungutya. Ayaw mo bang umuwi sa akin? Natatakot kang kainin kita? Mahina kong sinabi, nakatulog na tayo ng magkasama. Ano pa ang kinatatakutan ko, naalala ang aking mga mata sa mga salitang ito. Kung totoo iyon, bakit ka nagiging napakatapang ngayon? Hinawakan ng kanyang kamay ang aking kamay at inilagay ito sa kanyang katawan. Ano ang nakikita mo? Agad kong hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Bea. Anong ginagawa mo? Huwag kang babalik sa dorm ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang kagandahan. Pagkarinig nito, hindi ko mapigilang mapalunok.
Sa sandaling ito, ang aking mga mata ay nagpakita ng ekspresyon ng gutom na tigre. Nakaramdam ako ng hindi maganda. Napakabilis, tumayo si Bea sa aking harapan. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Pagkalipas ng isang oras, pumunta pa rin ako sa bahay. Nakaupo sa sofa, mahigpit kong hinahawakan ang basong nasa aking kamay, tumitingin sa paligid ko ng napakahigpit. Nakangiting yumuko si Bea at sumandal sa akin. Bakit ang tensyonado mo? Tayo lang naman dito. Nanginig ang aking katawan. Dahil tayong dalawa lang kaya ako tensyonado. Sinabi ni Bea, medyo masakit ang aking mga paa. Maaari mo ba akong buhatin para maligo? Hindi ito dapat gawin. Bakit gusto mo akong maligo? Gusto mo bang maligo ng magkasama? Sinimula ni Bea na alisin ang unang buton sa kanyang shirt. Kung mayroon kang lakas ng loob na gawin iyon, ayos lang. Nagmamadali kong binuhat si Bea na parang prinsesa at nagpunta sa banyo. Pagkatapos ay isinara ang pinto. Hindi na ako tumalikod para bumalik sa living room. Pagkalipas ng kalahating oras, nakasuot si Bea ng black lace nightgown. Ang kanyang buhok ay basa pa at nakatayo siya sa pinto ng banyo. Gusto mo ba ng wine? Tumango ako. Umupo kaming dalawa sa sofa, umiinom ng alak habang nag-uusap. Kapatid, may tanong ako. Ibinaba ni Bea ang kanyang lata ng beer, yumuko, at ginamit ang kanyang daliri para ituro ang aking puso. Sabihin mo sa akin kung ang buto sa iyong puso ay sumibol na ba? Nag-isip ako ng sandali at seryosong sinabi, sumibol na. Isa itong pulang-pulang rosas. Kumakatawan ito sa pagiging malapit sa iyo. Bago ako matapos magsalita, mahigpit na niyakap ako ni Bea. Gamit ang kanyang pinakamatinding halik, ipinahayag niya ang pag-ibig ng dalawa. Pagkalipas ng 3 minuto, itinuro ni Bea ang pinto ng silid-tulugan sa tabi. Maaari mo ba akong buhatin papuntang silid-tulugan? Inilagay ko si Bea sa kama at tumalikod para umalis. Direktang hinila ako ni Bea sa kama, ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng aking ulo. Sabihin mo sa akin, anong pinipigilan mo? Wala akong pinipigilan, namula ng bahagya ang aking mukha. Hindi ko mapigilang tumingin sa buong katawan ni Bea. Noong naghugas ako, hindi ako tumingin. Kapag nakasuot ako nito, hindi ako tumataas. Lalaki ba ako? Pagkarinig nito, hindi ko na mapigilan. Agad kong hinalikan ang malambot na labi ni Bea. Sa galit, kinagat ko ng bahagya ang labi ni Bea. Talagang ang nangahas kang kagatin ako, dinilaan ni Bea ang kagat, kinunutan ang kanyang noo, at hindi na siyahang tumingin sa akin. Humilik siya. Binaliktad niya at kinuha ang inisyatiba. Kahit na ang gabing iyon ay hindi umaabot sa punto ng bagyo, napakainit pa rin at puno ng pawis. Naghingal ako. Kinabukasan, pinukaw ako ng tunog ng pagpindot sa keyboard. Humarap ako at binuksan ang aking mga mata, nakita si Bea na nakasuot ng kanyang pantulog. Bakit ka gumising ng maaga? Anong ginagawa mo? Mahinang tanong ko. Sinusubukan kong kumita ng pera para suportahan ka. Itinangala ko ang aking ulo, tumitingin kay Bea na may pag-aalinlangan. Bakit kailangan mo akong suportahan? Mayroon akong 2 kamay at 2 paa. Pupunta ako sa trabaho sa hinaharap. Paano ako mabubuhay? Ikibit balikat ni Bea. Ayos lang. Pwede mong gamitin ang iyong sariling sweldo. Kikita rin ako ng pera para gastusin mo. Agad akong nagulat at sa aking puso, hindi ko mapigilang hangaan kung anong uri ng kahanga-hangang girlfriend si Bea. Magkaroon ng ganitong babae, parang may buong mundo ako. Pero paano ako, bilang isang lalaki, mabubuhay sa kanya? Direktang ginamit ni Bea ang kanyang kamay para pisilin ang aking bibig. Maging masunurin ka. Makinig ka sa akin. Paano hindi magkakaroon ng pera ang isang lalaki sa labas? Subukan kong gumawa ng mas maraming pagsisikap, kaya huwag kang maghirap. Sa mga salitang nakakapukaw ng loob, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napabuntong hininga ako at tumalikod para magpunta sa banyo para maghugas. Pagkalipas ng kalahating oras, umupo si Bea sa sofa, nayakap ang kanyang tiyan na may masakit na ekspresyon. Sinabi sa akin, ayaw kong uminom nito. Kung hindi, sasakit ang aking tiyan. Kumuha ako ng isang maliit na kutsara, humihip ng bahagya, at iniabot sa bibig ni Bea. Ikinuyom ni Bea ang kanyang leg. Ayaw kong inumin ito.
Napakasama nito. Maliban kung hahalikan mo ako. Hindi ako magsalita ng higit pa. Uminom ako ng isang paghigop at pagkatapos ay hinawakan ang batok ni Bea, bibig sa bibig, pinakain sa kanya. Sa pagkabigla, nilunok ni Bea ang brown sugar water. Pinunasan niya ang kanyang namumulang mukha at dinilaan ang kanyang labi na sinusubukang pigilan ang kurbada ng kanyang bibig. Bakit ka nagiging napakalupit? Ginaya ko ang boses ni Bea. Ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Uminom ka ng iyong sarili o pakakainin kita. Patuloy pa rin si Bea sa pag-iti sa kanyang labi, sinasadyang gumagawa ng mukhang hindi siya papatalo. Nagawang tumawa, niyakap ko siya, at pinuno ang kanyang bibig ng brown sugar water. Mahigpit niya akong niyakap at hinayaan akong gawin ang gusto ko. Sa aking pagkahapo, malakas na sumigaw si Bea sa kanyang puso, ang sarap ng imported brown sugar water. Nang alisin ako, nakita ang ekspresyon ng kabilang panig na gustong-gusto pa, agad kong tinaas ang aking kamay at mahinang tinapik ang kanyang ulo. Kailan ka matatapos magtrabaho? Kinamot ni Bea ang kanyang ulo at sinabi, bakit? Gusto mo bang samahan kita, na mula ang aking mukha, ang hindi pinag-isipang binibigkas? Alam ko, pagkarinig dito, umupo siya sa aking hita, dinampian ako ng mabilis sa pisngi at nagpaumanhin. Pasensya ka na, kapatid. Ngayon, mayroon akong misyon para sa iyo. Binuksan ng kusa ni Bea ang lahat ng uri ng damit sa akin. Anong ginagawa mo? Bigla akong nahihiya, na tinakpan ang aking mga mata at natakot na sinabi, nagme-menstruate ka ngayon, kaya hindi pwede. Nanigas sa lugar si Bea. Anong sinasabi mo? Nang mag-react siya, hindi lamang hindi namula si Bea, kundi ipinakita rin ang isang ekspresyon ng pagmamalabis. Talaga bang gusto mo? Ang utak ko ay puno ng kalituhan. Bagamat hindi ko nakikita, likas na ginawa ng aking utak ang kaakit-akit na katawan ni Bea. Hindi ko mapigilang mapalunok ang aking laway. Mahina kong sinabi, gusto ko. Ang sagot na ito ay hindi inaasahan ni Bea. Akala niya natitigas pa rin ako gaya ng dati at kailangan niyang mahiyaang bulihin ako. Lumalabas na isa pala siyang ganitong tao. Ibinangon ang aking ulo. Nakita ko ang mapang-uyam na mukha ni Bea at agad na galit. Sinamantala ang pagkakataong ito para asarin ako, ngunit hindi ako pumayag. Hinawakan ni Bea ang aking kamay na nang aasar, gusto mo ba akong tulungan na magbihis, pagkatapos magsalita, dere? Hindi ko alam kung anong gagawin. Yumuko ako at nahihiyang binuksan ang aking cellphone. Nakakainis. Napakaganda niya na dapat kong isipin ang isang paraan para huwag pansinin. Habang papalapit ang takip silim, mabilis na dumidilim ang langit. Ang mga patak ng ulan sa kalangitan ay pumapalo sa bintana ng dorm. Sa loob ng room 101 ng girls' dorm, lahat ay mausisa na pinagmamasdan si Bea. Nakasuot si Bea ng itim na leggings at maikling palda, nakaupo sa silya at naglalagay ng lipstick habang nakaharap sa salamin. Sinabi ng roommate kong si Shaolin, anong klaseng lalaki ang nakapagpabuntong hininga sa iyo at nagpabalik sa iyo sa ganitong panahon? Dagdag ni Trina, tiyak na ang kapatid na palagi niyang iniisip. Hay nako, nakakainis kayo. Tumayo si Bea, kinuha ang payong at tahimik na naghintay sa akin. Sinulyapan ko siya at dali-daling lumabas sa room. Nang makita ito, mabilis na lumabas ang iba pang mga roommate ko sa balkonahe para panoorin ang kaguluhan. Bakit ka masyadong manipis magdamit? Nang makita kong nakasuot lang ng maikling sleeves at maikling palda si Bea, nagmamadali akong hinubad ang aking jacket at ipinulupot ito sa kanya. Nakaramdam ng init sa loob ng kanyang puso si Bea nang isuot niya ang jacket. Hinawakan niya ang aking kamay at mumiting sinabi, hindi ako giniginaw. Nabigla sa biglang paghawak ng kamay, bahagyang hindi ako sanay. Kasunod ko siyang pinisil ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay malambot at makitid. Namula bigla ang aking mukha. Sa ilalim ng ulan sa quadrangle, naghawak kamay kaming dalawa. Ito ay isang natatanging tanawin. Habang lumalakas ang ulan, lumayo kami sa quadrangle at naglakad pa uwi sa direksyon ng dorm. Sadya kaming bumagal para pahabain ang oras ng walang hanggan. Sa ilalim ng liwanag ng kalye, mahigpit na hinawakan ni Bea ang aking kamay na nakatingin sa gusali ng dorm sa unahan. Ayaw niyang umalis. Mahina kong sinabi, maaari ba kitang tanungin ng isang tanong? Anong tanong? Bakit mo ako gusto? Pagkarinig sa aking tanong,
ibinaba ni Bea ang kanyang mga mata at tumahimik sandali. Pagkatapos, bahagyan niyang itinangala ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, ngunit para bang nakatingin sa kalangitan. Sa totoo lang, wala talagang ganoong bagay bilang pag-ibig sa unang tingin sa mundo. Ang tinatawag na pag-ibig sa unang tingin ay matatagpuan mo ang taong gusto mo. Ang isang malawak na karagatan ng mga tao. Alam na ang kapalaran ay hindi matutugunan. Para sa akin, girlfriend lang kita. Kaya ang mga bagay na normal sa paningin ng ibang tao, hindi kita pipilitin. Ang kanyang tapat na mga salita ay muling nagdulot ng malabong damdamin. Nanginginig ang aking mga mata. Sa aking puso, maraming katanungan akong gustong itanong. Bakit siya nagiging determinado pagkatapos lang makilala ng ilang beses? Ito ba ay tingin lang sa sinehan? Pero sa huli, hindi ko pa rin sinabi ang mga tanong na ito. Marahil ay dapat kong subukang tumugon sa isang sagot. Sige, wag mo na itong intindihin. Kailangan mo lang malaman na gusto kita, at naniniwala akong isang araw, masasabi mo ang mga salitang, gusto kita. Malambing na pinisil ni Bea ang aking nakasimangot na mukha, tumalikod at naglakad papasok sa gusali ng dorm. Sandali, hinawakan ko ang kamay ni Bea. Ang aking mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pagkamahiyain habang nakatingin kay Bea sandali bago mahinang nagsasabi, maaari ba kitang subukan? Tumango si Bea na nahuhulaan kung ano ang mangyayari. Yumuko ako at nagsimulang mautal. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit hindi maitatanggi na naantig ako niya at higit sa isang beses. Sa tingin ko ay dapat kong kusang loob na kilalanin siya, tuklasin siya, at maunawaan kung anong uri ng tao siya. Ang hindi inaasahang pag-aani ay nagpataas kay Bea ng gulat at kagalakan. Mahigpit akong niyakap ni Bea na idinikit ang kanyang pisngi sa aking dibdib. Nakikinig sa tibok ng puso ng bawat isa. Ang mga tibok ng puso ng dalawa ay napakalapit. Mula ng araw na iyon, sinubukan ko ring tanggapin ang pagiging dominante ni Bea. Sa campus, nag-uusap at nagtatawanan ang isang couple na nakaupo sa bench. Bakit mo ako inaapi? Bigla, ang dalawang kamay ay lumitaw at mahigpit na hinawakan ang aking mga kamay. Sa ilalim ng aking naguguluhang mga mata, umiti ng nakakaloko si Bea. Isa-isa, kinain niya ang baozi sa aking bibig. Kung hindi ka kumbinsido, binubuli mo ako pabalik, marahang dinilaan ni Bea ang kanyang labi, na sakim na tumitingin sa akin. Parang hindi pa siya nasiyahan sa panliligalig. Naging immune na ako sa paraan ng pagpukaw na iyon. Humilik ako ng mahina at nagpakita ng matagumpay ng ngiti. Gayunpaman, si Bea ay hindi naging mapang-api tulad ng dati na nagpagulat sa akin. Pagkatapos, hinawakan ko ang maliit na mukha ni Bea at pinisil ito na parang isang malaking piraso ng kwarta. Napakatapang, mangahas na bulihin ako. Hinawakan ni Bea ang aking mga kamay at itinulak ako sa silya. Sinamantala ang pagkakataong wala namang tao sa paligid para gawin ang isang kaparusahan. Anong balak mong gawin? Pinapayagan lamang ang mga opisyal na magsunog ng bahay, ngunit hindi payagan ang mga tao na magbukas ng mga ilawan. Mariin kong sinalungat, hindi pwede, ang aking kaawa-awang ekspresyon ay ginawa si Bea na mas lalong naging maloko. Itinuro niya ang dalawang daliri at sinabing, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, hihilahin kita sa maliit na kagubatan sa tabi, na pipilitin kitang tawagin akong ate. Pangalawa, gamitin ang iyong maamo na boses para tawagin akong kapatid ngayon. Natigilan ako. Tiyak na may kakaiba kay Bea. Sa iyong panaginip, kung ganoon ay hindi ka makikinig sa akin, sumama ka sa akin sa maliit na kagubatan, hinawakan ni Bea ang aking kwelyo at naglakad papunta sa kagubatan. Kapatid, bitiwan mo ako. Tumigil si Bea at lumingon. Tumawa siya, mali ang tono, tinitigan ako ni Bea, na nagbibiro, ikaw din ay isang love strategist. Bakit madali kang nabiktima ko? Hanggat talagang sinabi mo ang mga salitang, gusto kita, ipinapangako kong hindi na kita bubulihin. Iniwasan ko ang paningin ni Bea at walang sinabi. Pagkatapos ay tumalikod ako para umalis. Duwag. Mabilis na hinabol ni Bea. Hintayin mo ako, niyakap ang aking braso, tumatawa at nagbibiro. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang aming dalawa sa aming klase. Nakaupo sa klase, puno ako ng mga iniisip. Ang lahat ng nangyari sa bench ay biglang sumagi sa aking isipan at hindi ko maiwasang ngumiti ng bobo.
Nang makita ito, napakunot ng noo ang iba pang mga tao sa room na nakatingin sa akin ng kakaiba. Hindi dapat dumalo sa labanan ang isang strategist. Talagang ang magiging isang utak pag-ibig. Tama iyon. Ako ay isang utak pag-ibig. Ito ang resulta ng unti-unting pag-atake ni Bea. Napakabilis, dumating na ang weekend. Ngayong araw, pupunta ako at si Bea sa mall. Yumuko si Bea na nakatingin sa kamay na mahigpit na hinahawakan. Nakangiti na sinabi na alala ko ang aming unang date. Nagsusuot din ako ng high heels. Hindi mo hinawakan ang iyong mga kamay noon. Bakit ka handang maghawak ng mga kamay ngayon? Umubo ako at sadya akong tumingin sa ibang direksyon. Kailangan mo bang sagutin? Maaari mo bang piliing hindi sumagot ngayon, pero hulaan ko kung dadalhin mo ako sa dating sulok ng sinehan para gunitain ang lumang alaala, nakangiting sinabi ni Bea. Pinisil ko ng mahigpit ang kamay ni Bea. Hindi natuwa si Bea. Minsan, hindi kinakailangan na maging masama sa puntong iyon. Kaya't maging masunurin ka at kung handa kang mahulog sa aking bitag. Inikot ko ang aking mga mata. Napansin ko na nagiging mapangahas ka ngayon, ha? Hindi ba sinabi mo na kilalanin natin ang isa't isa? Kaya dapat kong ipakita sa iyo ang aking pinakatunay na pagkatao. Tama sa sandaling iyon, isang lalaking nasa edad na ang nakasuot ng isang bag ng merienda ay biglang lumitaw sa harap namin na hindi kalayuan. Tinitigan ang nakangiting mukha ni Bea, agad na kumunot ang kanyang noo. Tatay, anong ginagawa mo rito? Namula si Bea at lumapit para magsalita ng isang bagay na nagpagulat sa lahat, hinawakan ko ang aking kamay. Nakita na ni Itay kanina pa. Namula si Bea at iniba ang topic. Bakit napagpasiyahan ng matandang ito na lumakad sa kalye ngayon? Hindi sumagot si Bea. Patuloy siyang tumitingin sa akin. Hindi mo ba balak na ipakilala ang iyong sarili? Ito ang estudyante ng aking anak. Ang kanyang boyfriend. Niyakap ni Bea ang aking braso na idinidikit ang kanyang pisngi sa akin. Mumiti kay Hao Chin Hong. Sa sandaling ito, tumulo ang pawis ko. Tungkol kay Hao Chin Hong, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Gusto kong marinig na sabihin niya ito, ang boses ni Hao Chin Hong ay walang bahid ng damdamin at iyon ang kanyang pinakamalaking damdamin. Ang ekspresyon ng tatay-girlfriend ay masyadong nakakatakot. Halos masira ang aking katawan sa takot at kawalan ng kapanatagan. Ang aking bibig ay nanginginig. Ang pangalan ko ay Kuthan, ang boyfriend ng iyong anak na babae. Nakita ito ni Bea at lihim na ngumiti. Ang sulok ng bibig ni Hao Chin Hong ay kumibot ng 2 beses. Umubo at sinabi, pumunta tayo sa isang lugar para mag-usap ng pribado. Pagkarinig ng mga salitang, mag-usap ng pribado, agad na lumambot ang aking mga paa. Sa aking puso, sumigaw ako ng malakas, tapos na ako, isa itong one-on-one. Huwag mag-alala, sasama ako sa iyo, bumulong sa akin si Bea, pagkatapos ay kinuha ang aking braso at sumunod kay Hao Chin Hong. Sa Starbucks corner, ako, na nag-aaral ng higit sa 10 taon, kahit na nakaupo sa ilalim ng takip ng aking mga guro, ay hindi kailanman umupo ng matuwid tulad ng ginagawa ko ngayon. Sa pagtingin ng mabuti, mukha akong isang 3 mabuting estudyante. Kinuha ni Hao Chin Hong ang kanyang cellphone para iscan ang menu at walang pakialam na sinabi, anong gusto mong inumin? Kahit ano ayos lang, mahinang sabi ko. Ayaw ko iyan. Kung ayos lang, ayos lang. Ayaw ko iyan, hindi pwede. Ano ba ang gusto mo? Ang biglaang tanong ni Hao Chin Hong ay nagpagulat sa akin. Agad kong sinabi, tatay, gusto kong uminom ng honey latte. Agad na tumunog ang isang nakakakilig na boses sa tabi ng aking tainga, wala kaming di.